Ayun mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito na naman po ako at magbabalik upang magbahagi ng mga panibagong mensahe na hatid sa inyo ng mga baraha kung ano po ang mga aking mapipili na mga baraha ngayon. Yan, kung ano nga po ang inyong antas ngayon sa mundo ng espiritual. Ayan. Yan, kung ano nga po ba ang antas ng ninyo sa mundo ng espiritual, lalong-lalo na sa mga manggagamot, sa mga nag-aaral pa lang, kung ano ang mga antas ninyo. Yan. At sa mga nag-aaral, sa mga makakapanood nito, kung ano ang inyong espiritual na espiritual na antas o kakayahan. Yan. Yan, katay mga kapatid ng tatlong baraha. Ito pala mga kapatid ay dinonate pala ito sa akin ng client kong OFW. Yan, at inabel ko lang to mga kapatid, tapos sila na lang ang nagpadala ng payment para mabayaran ko itong mga card na ito, para kahit papano ay paiba-iba naman ang ating card, kasi pag isa kasi parang nakakasawa din. Yan, kukuha tayo ng tatlong baraha. Yan, at ako pinapapasalamat sa nag-donate nito. Di ko na po i-mention ng pangalan ninyo, pero alam ninyong kayo po alam na ninyo kung sino kayo. Yan. Kukuha po tayo ng 13 baraha at titingnan natin kung ano ang antas ninyo sa mundo ng espiritual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan, first time ko pong magamit itong barahan na ito sa pagtatarot. Ayan, sa mga bagong makakapanood ng aking mga live, aking mga vlog sa pagtatarot, sa gamutan, sa healing, sa ritual, ay po mga kapatid, ay paki-like, tulungan din po ninyo akong paki-like, share at subscribe po ang aking mga ang aking YouTube channel at Facebook page. Sa aking YouTube ay Maestro Apo, at aking Facebook page ay Maestro Apo Vlogs and Reels. Yan. Ayan na. At titignan natin kung ano ba ang inyong antas sa mundo ng espiritual. Yan. The Fool. Ang antas nyo dito mga kapatid ay malakas na ang inyong mga dito, ang inyong mga antas sa mundo ng espiritual. Ikaw dito yung tipong simple lang at mapagmatyag sa iyong mga kalaban sa mundo ng espiritual. Meron din ditong umaatake sa iyo physical, meron ding espiritual. Yan, hindi talaga may iwasan yan sa mundo ng espiritual. May mga tao talagang nagmamatyag o naku-curious sa iyo. Yan, sa inyong kasi ang pag-ano kasi ng tao sa inyo, ikaw ay misteryoso dito sa mundo ng espiritual. Ayan, ikaw dito ay mapagmasid, marunong kang kumilatis ng taong kaharap mo o sa mga pasyente mo. Ayan, mga kapatid, itong The Fool. Ayan. Ikaw dito mga kapatid ay ang 3 of Pentacles. Ikaw dito mga kapatid ay nabasbasan na ng iyong mga ancestor, ancested master, ang spirit guide, spirit team, spirit warrior, ay binasbasan ka na dito mga kapatid. Nagkaroon ka na dito ng level up sa iyong kakayahan sa mundo ng espiritual. Ayan, ikaw ay nabasbasan dito. Ayan, ang the 3 of Pentacles. Ayan. Yan yung tinatawag na the Emperor. Ikaw dito yung tao, yung tipong
sa mundo ng espiritual ay malakas ang iyong kakayahan. Sa mundo ng espiritual, kung ikaw ay nagkukumbati dito, ay malakas at naglalagablab ang iyong mga sandata. Sa mundo ng espiritual, yung sandata at iyong mga gamit o ang iyong mga aral, baluti, balabal, kalasag, kuruna ay nag-aapoy at naglalagablab ang iyong mga ang mga gamit sa mundo ng espiritual. Yan. Ikaw rin dito yung taong palaban at di ka basta-basta masindak ng iyong mga kaaway sa mundo ng espiritual. Kung ang mga mangkukulam ay mambabarang, ay kaya mo itong talunin at sugpuin. At kaya mo itong wakasan ang kanilang mga kaaralan o ang kanilang antas sa mundo ng espiritual. Ayan po. Yung mga kalaban mo sa mundo ng espiritual ay kabado din sa iyo. Kabado din. Takot din yung mga yung mga kalaban mo sa mundo ng espiritual, pero hindi rin nating maiwasan na meron talagang tumitira ng patalikod na birada ng iyong mga kalaban. Hindi talaga maiwasan yan sa mundo ng espiritual pag ikaw ay manggagamot. Yan. Nine of Pentacles. Ikaw dito mga kapatid ay may mga nakikita ko ditong mga manggagamot o nanggagamot na. Meron dito mga tao na nag-aaral sa lihim na karunungan. Ayan po ang advice ko lang sa inyo. Ang inyong kaaralan o ang karunungan sa mundo ng espiritual ay gamitin ninyo sa tama. Huwag ninyong gamitin sa paninigal po, gamitin sa hindi maganda, sa panlalamang, sa sariling interes. Gamitin ninyo sa pagtulong sa kapwa ninyo. Ayan, kahit ano man ang sabihin ng tao sa inyo, kahit mapasama na, kahit sinabi mo na yung totoo, may mga tao pa rin mga nagko-comment na mga negatibo. Aapihin ka, kukutsain ka, binabackstab ka patalikod, kung ano-ano yung mga sinasabi na hindi maganda sa iyo. Tuloy mo lang kung nag-aaral ka, dahil hindi ka naman sa tao naglilingkod kundi sa Panginoon. Yan, kung ano man yung mga pinag-aaralan mo, ang piliin mong mga aral ay mabubuti mga kapatid. Kasi pag nag-aral ka ng kaliwa at habang tumatagal ay ang pag-aaral mo doon ay tatangayin ka ng dilim. Magiging lalamunin ka ng dilim, ng mga kadiliman, at ikaw ay gagawa na ng masama. Ayan. Pag tinalo kasi ang aral mo ng dilim at saka nag-aral ka rin ng liwanag, mauuwi yun sa masama. Kaya kung mag-aaral kayo, gamitin nyo sa tama. Ikaw rin dito yung taong hindi ka basta-basta. Tahimik ka lang dito, pero may mga ka rin dito mga kapatid, may mga aral ka rin dito na panlaban sa iyong mga kaaway sa mundo ng espiritual. Yan. May mga nakikita ko dito mga mga nag-aaral sa mundo ng espiritual. Yan, meron silang mga aklat na pinag-aaralan kung paano manggamot, kung paano lunasan, kung paano kalasin, kung paano talunin yung mga kaaway sa mundo ng espiritual, kung paano labanan ang iyong mga Meron din ditong may mga tools ka rin dito na mga ginagamit mo sa ritual. Merong good na mga ritual na nakikita ako dito. Ang good po ng mga ritual ay nagpapabalik po ng asawa. Yan po, nagpabalik po ng asawa. Yung mga nag-aano po ng mga negosyo, gusto pong maging yung negosyo nila, maging matumal o maging mabenta o maging madami ang customer. Yan po ang mga dapat pag-aralan ninyo, hindi yung pinaghihiwalay yung magpartner, yung mag-asawa, pinaghihiwalay. Gawain po yun ng mga mangkukulam mga kapatid. Yung pinaghihiwalay ng mga may mga tao na pinaghihiwalay yung mga magpartner dahil hindi boto o hindi sang-ayon yung mga taong ganon. Ay mali po yun mga kapatid, na paghihiwalayin yung taong nagkakagusto dahil sa kanilang kagustuhan na hindi sila boto, kesyo ganto, kesyo ganyan. Mali po yan mga kapatid. Yan po ay gawain na mga masasama. Wala po tayong karapatan na paghiwalayin ang mga taong nagkakilala o naging nagsama sa isang bubong o kung ano man. Wala tayong karapatan dahil hindi sila Panginoon para paghiwalayin yung yung taong
mga magpartner o mag-asawa o kung ano man, wala silang karapatan o wala tayong karapatang paghiwalayin yan. Dahil ang Diyos ang nagtakda niyan kung paano sila nagkakilala o paano sila nagkamabutihan yan. Yan po ang mga gawain ng mga masasama, yung pinaghihiwalay, yung ginagawa ng mga hindi maganda, pinag-aaway-away yung mga magpartner, pinag-aaway-away yung mga magpamilya, mga kamag-anak, pinag-aaway-away. Yan po ay gawain ng kasamaan. Pero pag yan po ay nagpagamot at nahuli o di kaya ibinalik yan, may balik yan mga kapatid ang paggawa ng kasamaan. Yan ang mga yan ang mga may balik yan, may karma yan. Sa totoo lang, pag masama ang ginawa mo sa kapwa mo, may karma yan. Kaya yung iba kasi pag nakakagawa ng mga ganyan, ang iniisip nila makapangyarihan sila, sinusunod ng Panginoon o dininig ng Panginoon yung mga ginagawa nilang ganon. Pero ibang Panginoon ang gumagawa, hindi po yung Panginoon na mabuti. Kasi yung Panginoon na kung mabuting Panginoon ang nagano niyan, ay hindi po niya gagawin yun. Yan, Panginoon po ng masama yan, yung natatawag na nila. Pero ang tingin pa rin nila, mabuting Panginoon yung nila. Pero ang pagkakaano nun ay masamang Panginoon na yung tulad ng mga dyablo. Ayan yung mga gawain ng mga dyablo. Yung paghiwalayin, pag-away-awayin, pagsulsulin, pagbuhol-buholin yung mga sitwasyon. Yan yung mga mga kapatid ng mga pakana ng mga dyablo. Dahil dito sa ibabaw sa ating mundo, sa ibabaw ay dito yung kasamaan. Mas laganap ang kasamaan dito sa atin sa ibabaw ng lupa. Sa totoo lang, maraming na inganyo sa mga ganyang pamamaraan. Yan. Kaya kung kayo ay mag-aaral, piliin niyo ang pag-aaral ng mabuti. Yan. Hindi yung masama, kasi may balik yan. Kasi ang pamilya ninyo ang magsasuffer yan sa huli pag gumawa kayo ng ganyan. Yan ang katotohanan dyan. Kasi ang iniisip nila, pag nakakagawa sila ng ganyan, makapangyarihan na sila. Dinidinig ng Panginoon yung kanilang sinasabi, pero deep inside ay hindi. Ibang Panginoon na pala ang natatawag nila. Yan. Wala tayong karapatan na ganyan yung gagawin natin sa ating kapwa. Yan. Ako mga kapatid, manggagamot ako. Wala akong ang kinakatakutan ko yung Panginoon lang talaga at yung karma. Kasi ang karma kasi pag kinarma ang tao ay dama yan, pati pamilya mo, kamag-anak, yan, kapatid, anak, apo, dama yan sa mga ganyan, sa mga spiritual laws, sa mga spiritual karma. Yan. Yan. Ikaw din dito ay marami ka na ring nakaka-encounter na sa mga manggagamot, sa mga nagkukumbate, lahat na nakaka-encounter mo na mga mapamangkukulam, mga babarang, yan, mga demonyo, yan sa the devil. Itong the devil na ito ay kahit anong atake sa iyo nito ay hindi ito magtatagumpay sa iyo. Yan. Kahit anong bira pa nito, kahit anong sirain man ang isip mo nito, kung ano-ano mga negative na pinapasok ang isip mo, ay hindi ito magtatagumpay. Yan, dahil ikaw dito ay palaban. The emperor ka dito, palaban ka. Kaya mo siyang wasakin, kaya mo siyang talunin sa iyong kakayahan sa mundo ng spiritual na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa iyo. Palaban ka dito, kapatid. Yan. Ito, sa mga nag-aaral ng mga lihim na karunungan, kung meron mang kung meron may mga tao na naghihikayat sa iyo na pumasok sa grupo o kung ano-ano man, kilatisin niyo muna mga kapatid, dahil di niyo alam yung mga napapasukan niyo palang grupo ay iba na pala. Meron ng kulto, meron na palang mga mangkukulam,
Kasi yung mga yan ay may mga ano yan, may mga sumpaan yan mga yan. Pag ikaw ay umalis diyan, bibirahin ka nila. Yan yung ano diyan, ang Six of Pentacles. Kasi itong Pentacles na ito ay ang six ay simbolo yan ng ano kasamaan, six na yan. Yung Pentacles na ito, yan yung tinatawag na mga kagamitan nila na ihihikayatin kanila na ang ikaaralan mo sa liwanag ay mauuwi sa dilim. Maraming ganito mga kapatid nang sumasali-sali sa ibang grupo. Yan. Kahit ako mga kapatid, nung simulang natuto ako manggamot, magtarot, at ang lahat-lahat ay hindi na ako sumali sa anumang uri ng mga ganyang grupo-grupo na yan. Kasi diyan nagsisimula ang ang hidwaan sa mga ganyan. Ang kagrupo ko ay ang Panginoon lang at ang mga gabay ko, spirit guide, ancestors. Yan yung mga grupo ko, pero yung mga tao ay hindi na ako nagkikipag-grupo-grupo diyan sa mga ganyan. Ayaw ko na. Yan. Ten of Pentacles mga kapatid. Yan. Sa Ten of Pentacles mga kapatid, sige ituloy mo lang ang iyong pag-aaral, ang iyong pagdidebosyon, ang iyong pagmamantra. Yan. Pagmamantra, pagdidebosyon, pag-aayuno, ituloy mo para mas lalong tataas ang iyong antas dito. At meron din namang may gumagabay sa iyo dito na tinatawag mo mga master, master mo o supremo. Yan mga kung ano-anong mga tawag mo sa iyong mga guro sa mundo ng spiritual. Mayroong nag-aalalay dito sa iyo. Kung ano man ang turo ng mga guro sa iyo at alam mong tama, sundin mo para hindi ka mapapahamak. Dahil ang turo ng ating guro sa atin bilang isang manggagamot ay para sa kabutihan. Ayan. Kung mali, alam mong mali at ikakapahamak mo, wag mong ituloy dahil mapapahamak ka. Meron din kasing iba na nagtuturo-turo ng mga mali. Yan. Kung ikaw ay nag-aaral dito, mas maaabot mo at lalakas ang iyong antas kung patuloy kang gagawa ng mabuti. Kasi pag ikaw ay nakakagawa ng mabuti mga kapatid ay mas lalong tumataas ang antas mo, mas lalo kang pinagpapala, kinikilala ka ng lahat. At magiging mabuti ang mga taong nasa paligid mo. Yan mga kapatid. Yan ang katotohanan diyan. Tumaas na ang iyong antas dito kung ikaw ay nag-aaral. Yan. The Hierophant. Ang The Hierophant na ito mga kapatid ay meron kang guro sa mundo ng spiritual na nagtuturo sa iyo, nagga-guide sa iyo para hindi ka mapahamak. Yan. Ang malakas ang iyong nito, ang iyong guro o master mo. Yan, o maestro, malakas. Dahil ang nito, ang kaaralan nito ay puro mabuti o kabutihan ang mga itinuturo nitong tao na yung mga maestro o supremo o master. Yan. Malakas ito. Yan. King of Wands. Ikaw dito mga kapatid, at kung tutuloy-tuloy mo lang ang iyong ang iyong pagtulong o paggawa sa mabuti sa kapwa, sa panggagamot. Kung ikaw man dito ay nagba-vlog o nagre-reels sa iyong social media, sa inyong mga social media tulad ng Facebook at YouTube, ikaw ay kikilalanin dito. Sisikat ka dito mga kapatid. Ikaw ay magba-viral, sisikat. Mayroon na dito nakikita kong sumikat na interview na sa social media. Yung mga taong mga manggagamot na naging kilala sa lahat sa mundo ng spiritual. Ayan. Pagbutihin ninyo mga kapatid ang mga na yan. Dahil pag mabuti ang niyo sa kapwa ninyo ay magiging magiging pagpapalain kayo ng Panginoon. Yan, Queen of Pentacles. Yan. Ang Queen of Pentacles na ito ay ang lahat ng mga kahilingan mo, ang lahat ng mga pinapanalangin mo na yung mga bagay na gusto mong mangyari sa iyo ay magkakatotoo ito. Darating ang araw si universe ay pagkakaloob ni universe ang iyong mga kahilingan na iyan. Yan, maaring sisikat ka, makikilala ka sa buong mundo, magiging ka dito, magiging respeto ka dito sa mundo ng spiritual, kahit ang mga tao sa iyo ay rerespetuhin ka. Yan.
Ito ang 8 of Pentacles. Yan. Ikaw dito yung tipo na ano sa mundo ng spiritual. Nag-aaral ka rin. Nag-aaral ka kung paano mag-ritual, kung anong pamamaraan, kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga sangkap sa mga pamamaraan ng pagre-ritual ay nag-aaral ka dito. Yan lang ang hahabilin ko sa inyo ay gawin ninyong gawin ninyong mabuti at tumulong sa kapwa para mas lalo tayong pagpapalain. Kasi ako mga kapatid, kahit masama ng tingin sa akin ng tao, kahit pinapasama na ako, hindi ako nagagalit sa kanila. Mas minamahal ko pa sila at kung meron namang mga ibang masasakit na salita na naririnig ako sa pagtalikod ko at malalaman ko, minsan mga kapatid ay umiiwas ako. Umiiwas ako sa mga ganyang tao kasi pag patuloy ka kasing sumasama sa mga ganyang tao o mga negative na mga tao, mahahawa ka dyan sa mga ugali na ganyan. Mahahawa ka. Yan. Kasi ang mga negative na mga tao ay malabong aasenso yung mga ganyan. Pag negatibo ang pinapairal sa kanilang isip o mindset nila. Hindi aasenso yung mga ganyang tao. Kasi ang iniisip nila puro negatibo. Yan. Ito ka. Page of Swords. Yan. Ikaw dito yung tao na pag ikaw ay inunahan sa mundo ng spiritual, palaban ka dito, hindi ka basta-basta papayag na masaktan ka, mapuruhan ka, ay talagang ikaw ay kumikilos dito sa mundo ng spiritual, mga kapatid. Yan. Ang antas mo dito mga kapatid ay napakaganda, napakalakas, at saka tumaas ang iyong antas dito sa mundo ng spiritual. Kahit demonyo dito ay mga devil ay hindi umuubra sa kakayahan mo dahil sa mga kapangyarihan o mga regalo ng nasa taas ng mga Panginoon o kung ano ay sa mundo ng spiritual ay lumakas ng iyong antas. Ayan. Four of Wands. Ikaw dito yung nag-aaral na kahit nag-aaral ka dito ay merong gumagabay na mga spirit guide, spirit team, ancestors o kung ano man yan, yung mga nagtuturo sa iyo kung ano yung pamamaraan ng panggagamot sa mga ganito tulad ng kulam, barang, yan yung mga nagdidikta sa iyo tulad ng kunyari may sakit sa sa balat yung tao na gawa ng barang, yan yung bumubulong sa isip mo na ganito yung gamot niyang halamang gamot, ngalapin mo itong gamot na ito at yan ang igagamot sa may sugat mo sa balat. Yung mga ancestor mo ay ito yung nagtuturo din sa iyo. Yan. Isa ka talagang mandirigma dito mga kapatid. Knight of Pentacles, mandirigma ka dito. Excuse me po. Isa ka mandirigma dito, malakas ka na mandirigma na hindi ka basta-basta matinag o matalo ng yung mga kaaway sa mundo ng spiritual. Dahil pag ikaw ay ginalaw, sinaktan, pinlanuhan ka o pinagkaisahan ka at kung ano ang mangyayari sa iyo, ang Panginoon ang kakastigo o gaganti sa mga taong sumasabotahe sa inyo dito. Yan, gaganti ang Panginoon sa ginawa nilang kasamaan sa inyo dahil ang Panginoon ang tinawag kayo ng Panginoon na makapanggamot o kung ano. Pag kayo ay sinaktan ng iyong mga kaaway na wala naman kayong ginawa sa kanila ay darating ang araw ay hahatulan din sila ng universe o ng ating Panginoon. Darating ang araw. Ayan nga, pagkasamaan nga ang pinairal natin ay kasamaan din ang balik sa kanila. Ayan. Babalik sa kanila yung ginawa nila sa iyong hindi maganda. Ayan. Isa ka talagang dito. Kahit na ikaw ay ikaw ay ayaw mo lang talagang ayaw mo lang talaga na pag ikaw ay inunahan ay talagang gaganti ka sa mundo ng spiritual. Pag ikaw ay kinanti, tinakot o mga kapatid ay
lalaban ka dito ng patayan sa mundo ng spiritual. Ayan. Sa mga manggagamot dyan na makakapanood nito, sa mga tulad ko na mga faith healer, ang ano lang natin mga kapatid, gamitin natin ang ating kaaralan sa kabutihan. Yan, kahit sabihin man kayo na mga mangkukulam, demonyo, sira ang ulo, baliw, kung ano-ano na ng mga negatibo na mga na mga ibinabato sa inyo, ipanalangin na lang ninyo na sana yung mga yung sinasabi sa inyo bumalik sa kanila. Kasi hindi natutulog ang Panginoon dito mga kapatid. Alam yan ng ating Panginoon na wala naman kayong ginawang masama, pero may mga tao talagang ganun, mapagmanipula. Yan. Kuha tayo ng isa last. Damon. Itong damon na ito ay talagang ang iyong kakayahan dito sa damon na ito ay nagliliwanag na ang iyong katawan, naglalagablab na sa apoy. Yan yung mga yung mga sandata mo, yung mga kalasag, yung mo nag-aapoy na at nagliliwanag na baluti. Ibig sabihin yung baluti, yan yung mga sa kunyari ito yung katawan mo. Yung baluti mo nakabalibot ng liwanag, yan yung baluti. Ang balabal naman mga kapatid ay parang kapa. Yan. Kapa yan. Ang kalasag ay yung bilog. Yung sandata ay yung espada. Yan. Yung may korona, yung korona, balabal, baluti, bakod, puder. Yan, ito yung mga mo, nagliliwanag na yung antas sa mundo ng spiritual. Ikaw ay malakas dito. Ayan. Kung ikaw dito kapatid ay malakas na sa mundo ng spiritual, wag na wag po kayong tataliwas o gagawa ng masama, dahil pag patuloy kayong gagawa ng masama ay maaaring bawiin ng ating Panginoon ang kakayahan na ibinigay sa inyo. Kung yan ay nilalapastangan ninyo, hindi niyo ginamit sa maganda at ginagamit lang ninyo sa panlalamang sa kapwa, hindi babawiin sa inyo yan. Yan. Dahil ang kakayahan na yan ay bihira lang yan, bihira lang na tao ang pinagbibigyan ng mga ganyang kakayahan. Yung mga ganyan, mga kapatid. Kaya kung binigyan ka ng kakayahang makapanggamot, tanggapin mo at pasalamatan mo, dahil bihira lang ang mga taong nakakapag pakita ng mga himala. Yan. Yan yung yan yung mga regalo ng ating Panginoon na marami ding gustong maging manggagamot na tulad natin. Kaso yung iba ay hindi talaga pinagkalooban ng Panginoon, dahil may dahilan yon mga kapatid. Maaring kung ipagkaloob man ng Panginoon na bigyan sila ng ganyang kakayahan, maaring bandang huli ay maaring lapastanganin nila ang kakayahang ibinigay sa kanila. At kaya alam ng Panginoon niya, pag may mga nag-aaral na hindi gumagana yung kaaralan, may dahilan yun, wag po ninyong ipilit. Dahil kahit anong aral niyo sa mga ganyan, kung hindi kayo karapat dapat dyan, ay wala kayong magagawa. Kasi darating ang araw kasi mga kapatid, kung kayo ay pagkuluban ng ganyan at nakapagpagana kayo kung darating ang araw ay gagamitin nyo yan sa masama. Ayan, ang katotohanan dyan. Kaya magpasalamat tayo palagi sa araw-araw kung ano ang mga natanggap natin. Pasalamat tayo. Ayan, kay Ma'am Ana pala na nagpadala pinadala niya dito yung lagayan ng ng plato. Nandito na. Ma'am, maraming salamat po sa yung regalo sa akin, yung maagang pamasko mo sa akin, yung lagayan ng pinggan. Ayun, at i-vlog ko rin yon bilang ipiplex ko rin yon mga kapatid. Mamaya o bukas ko na siguro ipo-post. Yan. Sa mga patuloy na sumusuporta at mga naniniwala sa aking mga sa aking mga nagtatarot na ito, ay maraming salamat sa inyo. Sana suportahan po ninyo ako, at kung may mga kakilala kayo na mga katrabaho o kaopisina ninyo yan, o kung mga kamag-anak, kapatid, o mga malalapit sa inyong mga buhay, ay pakitulungan naman po ninyo ako na
subscribe ang aking YouTube channel at Facebook page para kahit ganito lang ang aking ano ay makakatulong kayo sa akin. Malaking tulong na rin po yan na pagla-like, pag-share at balang araw kung sakaling papalarin tayo na ma-monetize o kung sakaling makasahod man tayo, kung ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ay hindi ko rin anuhin yung pera na maling makasahod, ay itutulong rin natin sa mga taong nangangailangan. Yan, tulad ng mga taong mahirap, itutulong din natin yung mga nasahod natin sa mga ganyan. Yan, kaya suportahan ninyo ako. Ako mga kapatid, hindi ako madamot pag mayroon ako. Basta kaya lang at meron ako ay hindi ako madamot. Yan lang. Kasi ang tao kasing madamot, yung blessing kasi mga kapatid ay hindi pumapasok ang blessing pag madamot kang tao. Kuripot, hindi pumapasok ang blessing. Yan. Yan mga kapatid, at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.